ko, hindi ang gobyerno. So, hindi sa madaling salita, hindi ho masasabing secure kung may pulis na nandyan. Hindi yun, sabihin, hindi ho yun matik. Hindi ho yun matik na, PNP naman yan, bakit kailangan hawiin? Hindi po. Kaya nga merong special unit to protect the Vice President. Naintindihan ho natin? Ang nakakalungkot, ito dito ako nalulungkot. Bakit hindi man lang na ipagtanggol ni AFP Chief? Ano kaya ang sagot? Hindi. Basahin nga natin. Marcos names 4 Court of Appeal justices, including tararan, military's chief sister. Aba, sino kaya ang chief yan? Ayan, basahin natin ang article. President Marcos Thursday appointed 4 new associate justice to fill vacancies in the Court of Appeals, including the sister of Armed Forces of the Philippine Chief, Romeo Browner. Associates, ayan na. Including Marietta Browner. Kayo po. Wala naman po ako sinasabi. Pero kayo na lamang po ang magsabi, mga kababayan. Ito, tanong ko sa inyo. Pwede nyo i-comment dyan. Sa tingin nyo kaya, nakaka-apekto etong pag-appoint sa kapatid ni Browner, kaya si Browner ay hindi masyadong makaimik? Ito'y isang malaking tanong. Subukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Grabe yun, ano? Tama yun eh. Di ba, finreeze lahat ng asset, lahat ng negosyo, nakakuha, lahat po. Kaya nga, pumunta kayo ngayon sa Negros. Ako, meron ako mga kilala dyan. Tanong nyo kung sino na may-ari ng mga ano dyan. Yung kalaban niya. Ganun ka literal ang ginagawa dyan para ma-freeze po, maagaw yung mga pagmamay-ari, sinusubukan nila. Kasi nga naman, siguro iniisip nila, money would somehow equal to power. So pag wala ng pera yan, may hirapan na yan. Diba? Hindi na makakaalis yan, hindi na makakatakbo yan. Magigipit na namin yan pag wala ng pera. Ganon din ang ginagawa ngayon kay BP Sara Duterte. They want to freeze the asset para hindi ho siya makatakbo sa darating na eleksyon. Grabe ang no? Ang magitan ng mga government ayuda, IEX, TUPA, bla bla bla, ginagamit na ngayon ng kalaban, inuubos na ng kalaban para sa kanyang pangangampanya. Pinanood ko nga yung isa niyang sortie sa Cavite, puta. Alam mo si Andrew E., idol ko yan. Ito, ilabas natin siya sa issue. Idol ko yan, talaga naman napakagaling yan. Hanga ako sa tao na yan, sobra-sobra. Pero, hindi kasi totoo naman, pag yan nag-concert, grabe ho, ang galing ho niyan. Pag yan nakakasabay namin, grabe ho yan. Ako talaga tutok na tutok. Ang galing magdala ng crowd. Pero ang alam ko din, sobrang mahal ang budget niyan. Sa mga shows lang sa mga maliliit, sobrang mahal na. Paano pa kaya sa ganyang kalalaki? Ngayon, kinuha na naman nila. Diba? Ang laking budget niyan. Tapos talagang lahat ng mga congressman na parang parang dumidila sa puwit ni Romualdez na andun. Grabe talagang, sino dito? Din sila,
So dito, ginagawa niya ng tanga-tanga. Sumusunod pa rin. Kasi nga naman, ang tindi ng budget. Di ba? Ganun katindi. Tapos, para talaga malumpo, etong si VP Sara Duterte, hindi lang budget ng dinadali, inuubos ika nga sa pamamagitan ng tupad, AYEX, pamimigay ng lahat ng klase ng ayuda. Ito naman, this time, gusto nilang pilayan. Pinipilayan po nila at talaga nilulumpo nila si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-freeze ng kanyang asset. Ibig sabihin, lahat ng pera niya, wala. Pambira, oh.